Tala na obligado sa atin na isagawa natin. Bakit? Sinasabi mo na mahina ang Nakapsot. ating iman. Ha? Nakapsot, adi. Nakapsot nga unay na ito yung pananampalataya. Tagalog din. Nainyahin ng Tiaramidam. Ayan, Tagalog dito. ayan, 40 days. Ano ang dapat natin gawin? Para lumikas ng ating iman. Lumikas ng ating pananampalataya sa Allah Ta'ala. Allah. Dahil natin na ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin maisagawa yung mga kautusan ng Allah Ta'ala. Allah. Masya. Ang bawang katotohanan, sabi ng mga elders natin, na katotohanan na hindi natin kilala kung sino ang Allah. Allah is my God. Kaya mahina yung ating iman. Kaya sobrang hina ng ating pananampalataya sa Allah Ta'ala dahil hindi natin kilala kung sino nga bang Allah. No. Yun. Allah. Yun lagi. Ang mga nabi, ang mga sugo, ang mga propeta, sila yung mga tao na kinalugdan ng Allah Ta'ala. Sila yung mga tao na napakalapit nila sa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bakit? Dahil sa lakas ng kanilang pananampalataya sa Allah. Bakit lumakas yung pananampalataya nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahil 100% nakilala nila kung sino ang Allah. Allahu Akbar. Nagkaroon ng 100% na takot, tiwala yung mga puso nila dahil kilala nila ang Allah Ta'ala. Kilala nila kung ano ang kakayahan ng Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang kumukontrol ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Allahu Akbar. Walang lakas, maliban lamang sa ibibigay sa iyo ng Allah Ta'ala. Hindi mo magagalaw ang iyong parte ng iyong katawan, maliban lamang sa kagustuhan ng Allah Ta'ala. Allah. Itong sarili natin, mismong sarili natin na hindi natin ito control. Kalokohan yan. Katawan ko ito na ano sasabihin mo hindi ko control. Noong panahon ng Musa alayhis salam, tinanong siya ng Allah. Hey Musa, ano bang pangalan mo? Nagan niya. Hey Musa, na inya tinagan mo? Tsaka mo. Allahu Akbar. Ano ang sinagot ng Musa? Ano na mali ko ang tinagan ko? Subhanallah. Ang Allah mismo lang nagsabi na ang pangalan mo Musa. Musa, anong pangalan mo? Ngunit hindi pa niya nasagot. Pinabagay pa. Na ilang beses pa niyang sinabi, tanong, hey Musa na, anong pangalan mo? Eh Musa, tuloy na lang na. Allah. Eh Musa, inya tinagan mo. Sangarod. Allahu Akbar. Ay, ako, di mapiro Musa na, yalan na, hindi ko yalan na, hindi ko alam. Bakit? Nakatotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay control niya ang lahat ng bagay. Mismong sarili mo, mismong katawan, mismong utak mo. Mismong bunganga mo na hindi mo yan mabubungkas. Hindi mo yan mabubuka. Maliban lamang sa kagustuhan ng Allah. Allah. Sasabihin mo ba na control mo ang sarili mo? Sinong tao ang gusto niyang tumanda? Ha? Sino titawa kaya na lumakay? Ha? Iso na. Ngunit bakit ngayon? Puti na ang mabalbas natin. Kumukulbot na yung mukha natin. Umapangit. Nangihina yung katawan natin. Sasabihin mo ba na control mo ang sarili mo? Wala Allah. akong sinabi. Subhanallah. Allah is white. Sino ba ang tao na gusto na yung mata niya ay lumabo? Pero bakit lumalabo ang paningin natin? Saka yung Allah. mihina. Kasama rin yung pag-ina ng katawan. Kasama rin. Galawan na garap. Subhanallah. Sino ba ang tao na gusto niyang magkasakit? Wala. Gusto ko hindi. Pero bakit ka nagkakasakit? Kapag nga gurgurigol ka, sakit ngipin mo, sakit taulong, sakit tisagam, sakit isikil mo, sakit amin. Sakit amin. Ano si sakit na di? Di Pero bakit tayo nakakaramdam ng ganito? Kung katotohanan na ikaw ay mayroon kang control sa iyong sarili. Allah. Hindi ba isa napakalaking tanda na ang kumukontrol sa atin mismong sarili natin ay maliban lamang sa kagustuhan ng Allah? Allah. Allah.
Sino ba ang tao na gusto niyang maghirap? Bakit hanggang ngayon sa bubuk ka pa rin? Allahu Akbar. Wow. Bakit hanggang ngayon na nagtitinda ka pa rin ng patir? Pati. Allahu Akbar. Bakit hanggang ngayon ay nagsusursur ka pa rin? Nagtitinda ka pa rin ng salamin. Allahu Akbar. Isang tanda yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na control niya pati yung kabuhayan mo. Allahu Akbar. Pakakawasaan mo Allah ta'ala tutawa ka ba yun? Lumadi na. Bibigyan ng Allah ta'ala ng kayamanan ng taong gusto niya. Kayamanin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong gusto niya. Allahu Akbar. Hindi pwede na lahat ng tao ay maging mayaman. Wala magtatrabaho. Yan ay taritin din na ng kauyab-uyab po ninyo. Allahu Akbar. Kahit pa noong unang mga panahon, andyan ang mayaman, andyan ang mahirap, andyan ang tao. Yung tawag ito, dato. Apat ang haligi ng mundo. Mayaman, mahirap, dato, yung may magkapinuno, mga presidente, mga gobernador, at yung mga ulama. Ito ang haligi ng mundo. Hindi po pwedeng mawala ito sa mundo. Hindi po pwede lahat ng tao ay maging ulama. Hindi po pwede lahat ng tao ay maging hari. Hindi po pwede lahat ng tao maging mahirap. At lalong hindi po pwede lahat ng mga tao ay maging mayaman. Ngunit darating ang panahon yan. Darating ang panahon na lahat ng tao ay magiging mayaman. Milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo. Darating yung panahon na yan. Yun yung panahon na wala nang tatanggap ng zakat. Brother, tanggapin mo itong zakat ko 1 milyon. Oh, tanggapin mo itong zakat ko, bigyan kita 2 milyon. Allahu Akbar. Wala nang tatanggap ng zakat. So, ibig sabihin na hindi pwede na maging mayaman ang lahat ng tao. Kaya kapag naging mayaman ang lahat ng tao, na sino pang magbubungkal ng lupa? Brother, pag ibungkal mo yung lupa ko doon, bigyan kita ng 10 milyon. Ay, paano masyado mo naman akong minalit eh. Bigyan kita ng 20 milyon, 50 milyon. Ikaw na lang magbungkal doon sa hardin ko. Taniman mo lang pala. Hindi ba isang napakalaking kasiraan kapag ang lahat ng tao ay naging mayaman? Wala na magtatrabaho. Sino ba pupunta sa dagat para manghuli ng isda na kakainin mo? Ang mangyayari na ikaw mismo ng bilyonaryo ang magtatanim, ikaw na mismong bilyonaryo ang mangangalaga ng mga kahayupan mo para makakain ka. At daron din magtanim ka ng kakainin mo. So walang kwentang pera. Hindi pa magtitinda. Tama. So ang mundo, ito ay nasa control ng Allah. Allah. Na kailangan na maintindihan natin ang buhay natin sa mundo. Dahil itong mundo na dito natin na isasagawa kung ano ang magiging buhay natin sa kabilang buhay. Kung ano man ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung antas dito sa mundo, tanggapin mo ng buo. Alhamdulillah. Say alhamdulillah. Ang pinaka-importante naging Muslim ka. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ang pinaka-importante na alam mo sino ang iyong Panginoon. Allahu Akbar. Anong halaga ng kayamanan? Anong halaga ng posisyon mo? Kapag namatay ka na wala kang simba sa Allah Ta'ala. Dahil sa hindi mo sinagawa yung isa sa napakalaking layunin mo dito sa mundo. Wamahalak ang hindi wala sa iyo. Hindi mo sinasagawa kung ano ang pagiging atas tamungan mo sa dunya. Allah. Itong buhay natin sa mundo na ito lang ang ating kinakailangan na maisagawa. Wala man tayong inaantay sa mundo eh. Ano bang inaantay mo sa mundo? Ano bang inaantay natin sa mundo? Anong inaantay ng kayamanan? Anong inaantay ng mayaman? Inaantay ng mahirap. Inaantay ng mga hari. Inaantay ng maraming posisyon. Wala tayong ibang inaantay dito sa buhay natin maliban lang kay kamatayan. Ayaw mo na. Whether we like it or not. English ka, bukbak. Gusto mo yung dumati. Malakang maut is coming to us. Pati dito lang yung kwan. Parang mga
Ilocano, Tagalog. Awanan, kurayan tayo dito yung lupo. Ni Kwan, kamatayan. Nami ka makatayo mo masukan. I'm ready. Ba nang bali o kamaputaw sa dulo. Subhanan na. Ang sinabi na ng Allah Ta'ala sa Quran, kullun nafsin dha'iqatul maut. Katotohanan na lahat ng binigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Anong kwenta ng kayamanan mo? Mapipigilan mo ba yung kamatayan? Wala na sana namatay na bilyonaryo. Hindi na sana namatay si Marcos na isa sa mga bilyonaryo sa Pilipinas. No. Ha? Hindi na sana namatay yung mga hari dun sa Saudi. Ha? Natambak yung kanilang mga kayamanan. Kung nabibili lamang ang buhay. Allah. Subhanallah. Wala tayong inaantay mga kapatid sa naman ng Allah Ta'ala. Maliban sa kamatayan. Kaya nga ito yung ating kinakailangan na pag-preparatuhan. Kung paano ba na dumating ang kamatayan na handa tayo. Aman. Tsala. Allahu Bar. Ano yan ang karbusorin ng pagaling natin? Sala. Isa sa ating mga kapatiran sa Silandigan. Yes. Allahu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. No. Katotohanan sabi ng Allah Ta'ala na tayo ay galing sa Kanya at katotohanan na tayo ay magbabalik sa Kanya. Allahu Akbar. Allah. Sabi nga sa Tagalog na una-una lang yan. Okay tayo na pinakamiyakalan o pamaya man nataka sa pinakamalaking problema natin mga kapatid namin sa agaman ng Allah. Preparado ba yung mga sarili natin sa oras na pagdating na yun? Allahu Akbar. Alam natin 100% ay darating sa atin yan. Walang makapagsasabi na hindi darating sa atin yan. Allahu Sinasa ko na. Subhanallah. Mario man, preparado ka? Inshallah. Auto. Di pa na. Wow. Nag-i-edit ang bipala kung tamanan. Allah. Subhanallah. Kaso kapag mo, kapag ay na al-maut magtatan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kamatayan ay biglaan, brother. Walang sino man ang nakakalam. Ito ay inilihim sa atin ng Allah Ta'ala. Kung hindi niya ito inilihim, ito ang isa sa pinakamalaking hikmah dyan ng Allah Ta'ala. Kung bakit niya inilihim ang kamatayan. Ang sabi natin mga elders, para tayo ay makapreparado. Always preparado. Anong nalaman mo ng kamatayan? At 10 years pa nga bago ako mamamatay. Mamaya mga isang linggo na lang ang matitira sa buhay mo nga saka ako mag-aamal. Ano pa nga kung 50 years pa ngayon, bago ako mamamatay, magpakasaya muna ako, magpakaligaya muna ako. Allahu Akbar. Kira ni niya kalala umanon at igyan mo talok tanong inuto inita po ko lahon tala adanya ko pinito kawas ito yaman ng mga paglusya ito kapakaunaw kapatang. Yan ang hikmah ng Allah kung bakit inilihim niya ang pagdating ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Allahu Akbar. Para bawat isa sa atin ay magpursige na magpreparado. Allahu Akbar. Ano pa may bigyan na? Ebar tamya ako masumarakal mo timanto. Preparado pa. Alam mo, dito ka di magaman. Nag-aamal tayo. Maaaring masabi natin na inshallah, meron na akong amal. Hindi tayo matatakot. Allahu Akbar. Okay, nayam yan nga lang kung mamaya may na problema mga pag-ariyagan mo. Mga kumulaw ko na. So mga amal tayo dito ang tinggal mo kayo mga tayo. Iyan dun sa aman o pamay, tulumay rektang na ko. Aman, ayaman eh, kaswat wala hong tala si rektang. Benar na di ka di bagaman nakiti ko guys. Okay na, ayam nga kalala, pakay so, ino mga tayo, hindi tayo mga hong tala. Allahu Akbar. Hindi mo masimulan. Katotohanan na nag-aamal tayo. Nagsisimba tayo. Nagdidinor tayo. Nagbabasa tayo ng Quran. Nag-retreatis tayo. Nagpupuritis tayo. Nag-iitikap tayo. Nag-umpikalit tayo. Ano kaya? Yun na ba talaga yung amal? Ay kalugod ng Allah Ta'ala sa atin. Allahu Akbar.
Subhanallah. Sintaron na kilipiro na mataon. Ino makala susambay ang aking kagiyat, yari mawala. Ino makala susigura ang kagiyat, yari mawala. Allah. Kaya pinakamalaking pag-asa natin dito mga kapatid namin sa Allah, na abutan tayo ng kamatayan na nandito tayo sa aman. Minsan pa na malubay, mahina yung pag-amal natin. Nangalasuman mo talaga na po. Wow. Mapagpatawad ng lang. Nagyan niya kalala, ayawan na niyan na panama na marang tanwag, kau mo sumalakan mo na sisitan ko. Allah. Wow. Ang alam na mismo nagsabi sa Quran, Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Akbar. Eh, kayong mga nanampalataya, sabi ng Allah Ta'ala, katakutan nyo ang Allah Ta'ala ng tunay na pagkatakot. At iwasan nyo na kayo ay abutan ng kamatayan na hindi kayo Muslim. Allah. Kung baka nung kapantagi, ka pa tayo, hindi ka nung makambabayan at tanggol lang. Allah. Kaya kaya mga din na Muslim. Ang tagtog ng ating mga ulama sa Muslim ay yung taong sinusunod niya yung katupad ng Allah Ta'ala sa pangalan ng Nabi. Ngayon ang Muslim. Minsan po, hindi natin naisasagawa ng mabuti. Ang mahalaga na sinasagawa. Mabutan ng kamatayan na ikaw ay mapabilang sa mga Muslim. Allah. Nakikita ka ng mga tao na isinisimba mo ang Allah Ta'ala. Na isa sila sa magsasaksi. Sabi ng Rasulullah, nakakapag namatay isang tao, Muslim na 10 tao lang. Hindi na 14 tao lang na magsabi niya, Muslim, namatay Muslim. 40 na katao na magsasabi na ikaw ay Muslim na namatay. Allahu Akbar, para iso ka. Wow. Subhanallah. Ngunit ang pinakamainam sa lahat, na tayo ay Muslim sa paningin ng Allah Ta'ala. Kahit pa ikaw ay Muslim sa paningin ng mga tao. Ha? Ngunit ikaw ay kupa sa paningin ng Allah. Hindi ba yung napakasakit? Allahu Akbar. Subhanallah. Ngayon ang pakaiwas-iwasan natin mga kapatid namin sa anuman ng Allah. Na kung paano ba yung ating pagtatagawa sa amal na maging ikhlas para sa Allah. Lahat hanggang sa kalit-liitan na ginagawa nating amal, nagagawin natin yun para lamang sa Allah Ta'ala. Hindi natin gagawin yung amal na yun para sa ating kapatid. Para makita naman ni Amerisab na nag-itikaf ako. Ayaw naman masabi ni Bati Kulay na kumatin ako ng amal. Para masabi naman ni Umar na nag-itikaf siya ko. Allahu Akbar. Dahil sa amal at tariman ng Allah Ta'ala may nakita ng itikaf. Number 1. Allah. Nag-iyayaman na niya na maya kargulgulbot. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Sabi ng ating mga elders na ito ang pinakamahirap sa lahat na pag-aralan. Yung ikhlas. Allah. Kung paano natin may sagawa yun hanggang sa kaliit-liitan detalye ng amal natin na may sagawa natin ng para sa kapwa. Makukuha lang natin mga elders kung tayo ay naglasan. No, si Kara, nag-greeted ka dito yung katrabaho. Amay kamera sa rasa ka sa ganyaman, nagalubot. Bubuhay ang mana niya na ipito mong daw kung bakit pala niya kaya mana niya. Mga nabi sa mga rasul. Kaya kala mo sa mga sahaba o nabi sa rasul, nakuha nila ang lahat ng yan dahil sila ay nagsakripisyo. Allah ba? Ibinigay nila yung kanilang mga oras. Ibinigay nila yung kanilang mga kailangan. At higit sa lahat na ibinigay nila yung kanilang sarili. Mismong katawan nila. Dapat pupursigi at sa sakripisyo sa agawan ng Allah.